Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, halos 600,000 pisong halaga ng cash assistance na ipamahagi na ng Social Welfare Department sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy na ayuda pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Task Force Kanlaon at Interagency Coordinating Council binuo halos 10,000 tao inilikas dahil sa Bulkang Kanlaon. Pagpapadala ng warships sa West Philippine Sea, hindi sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbubukas ng NLEX Candaba 3rd Viaduct, malaking tulong ngayong holiday season ayon kay Pangulong Marcos Jr. Service Recognition Incentive ng mga guro, pinatataasan ni Pangulong Marcos Jr. ayon kay Deputy Secretary Sonny Angara. At Cancer Care Center para sa OFWs, sinimulan ng itayo sa Pampanga. Groundbreaking ceremony, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una po sa ating mga balita, may sapat na pondo. Yan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa tulong at suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nagsimula na rin magpadala ng family food packs ang DSWD sa mga apektadong lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kasunod ng pagputok ng Mount Kanlaon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para tulungan ang mga pamilyang apektado. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagtutok ngayon ng gobyerno sa sitwasyon, hindi rin anya kakaligtaan ang pag-agapay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, tiniyak na anya ng DBM na sapat ang pondo para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan. First of all, I got the report from si Secretary Rex Gatchalian, who landed already in Negros early this morning. I spoke with DBM, has already assured me they are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Sinimulan na rin anya ng DSWD ang pagpapadala ng family food packs sa lugar, gayon din ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay ang pagkilos ng DNR at DOST para i-assess ang sitwasyon. So, talagang pumutok na eh. And so, DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Aktibo na rin sa ngayon ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na response efforts. Gayon din ang Task Force Kanlaon sa ilalim ng Office of the Civil Defense. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan, kaya hinimok ang mga residente na lumikas na kung kinakailangan. Nakahanda naman ang pamahalaan kung palalawigin sa 10-kilometer ang danger zone, oras na itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Asphalt to eh. Depende sa hangin. Hindi maapektahan ng seaports. Airports lang ang sakasakaling maapektuhan. Pero yan ay coordination na sa kaap. Nagtungo na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Negros Occidental para personal na alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga inilikas. Umarangkada naman ang Mobile Command Center ng DSWD Field Office 6 para makapagbigay serbisyo sa mga apektadong residente. Kabilang dito ang serbisyong pangkomunikasyon, internet connectivity at power supply. Samantala, karagdagang 5,000 kahon ng family food packs naman ang ipinadala ng DSWD Visayas Disaster Resource Center. Agad ding kumilos ang City Action Team ng Canlaon City at iba pang LGUs para makapaghatid ng relief assistance sa mga inilikas sa evacuation centers. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ay transportasyon, hot meals, medical check-ups at iba pa. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, ilang bayan ng Negros Island ang naapektuhan.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Floyd Brenz ng PTV Manila. Dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon kahapon, agad inilikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone, habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Takot at pangamba ang naidulot ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa larawan na ito, makikita na nagtatakbuhan ang mga estudyante sa eskwelahang ito. Kita sa larawan na mangyak-ngyak ang isang estudyante. Kita rin sa larawan na napapalibutan ang mga batang ito ng abo mula sa pagsabog ng kanlaon. Ang ilang mga estudyante at guro sa ilang eskwelahan nagsuot ng face mask. Kulay puti at kitang-kita sa bubong ang mga abo na nakapalibot. Kahit ang mga kalsada, napapalibutan na rin ng mga abo. Umabot na rin sa mahigit 600 ang inilikas dahil sa pag-alboroto ng kanlaon. Ayon sa report ng Radyo Pilipinas, nasa mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Patuloy naman ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong, patuloy pa rin ang pagpapalikas sa mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon. Mula PTV, Floyd Brenz, Balitang Pambansa. Kaugnay pa din sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa La Castellana, Negros Occidental mula kay Isabela MDRRMO Rhea Joy Opolencia. Magandang gabi po, Ms. Isabela. Rhea Joy. Ay, hello po ma'am. Good evening po. Ma'am, kamusta na po kayo at ating mga kababayan? Sa ngayon po, dito sa amin sa Negros, especially sa Isabela, mabuti naman yung kalagayan namin, panang normal naman yung sitwasyon, pero yun lang kahapon, parang may halong takot at pangamba nung pumutok yung Mount Kanlaon po. Ma'am, gaano na po karami ang apektadong residente sa inyo at pwede niyo po bang ilarawan ang sitwasyon niyo ngayon? Yung sa La Castellana po is yung mga around nasa 87,000 na po, 7,000 actually yung sa La Castellana po. Pero totally yung sa Negros parang nasa 80 plus thousand na po yung mga nasa evacuation. So dito po sa amin yung sa 5th District po at sa mga karatig na LGU, may mga tulong naman po na dumating from national, province and region. Tapos yung may mga private sectors na rin po na tumutulong para pagkuha dun sa mga needed na supplies and as well as yung sa mga evacuees natin po. Para po sa mga nanuluyan sa evacuation centers, ano po ba ang kalagayan nila at kamusta naman ang kanilang kalusugan? Siyempre, alam naman natin na sa evacuation center po hindi siya komportable. Pero andyan po yung ating government sa pagtulong, sa pagbigay ng mga kakailangan nila, especially sa pagkain, sa mga gamot. Tapos yung mga pangangailangan, especially sa health nila, andito po yung ating RHU or ating Rural Health Unit sa paggabay kung paano po maiwasan at matransmit or yung mga maaaring posibleng sakit na maidulot ng pagputok ng bulkan po. Ma'am, confirm lang namin kung nasa 80,000 ba yung mga tao na nasa evacuation centers sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan po, yung 80,000 sa iba't ibang po yon na LGUs po from Bago City, La Castellana, and Murcia. Pero within sa La Castellana po, mga around 7,000 po. Yung 80,000 is sa kabuuan na po yun. May mensahe po ba kayo sa ating pamahalaan? Sa ating po pamahalaan kay President Marcos, maraming salamat at kami ay yung tulong ay nandyan at nararamdaman naman po namin na ang mga kababayan natin ay lahat ay nag-pray at yung mga tulong na mula sa iba't ibang sekta ay nararamdaman po namin dito sa Negros at at sana po mapatagumpayan or we will conquer this challenges po at panalangin lang po. Mag-iingat po kayo dyan, ma'am, at maraming salamat, Isabela MDRRMO Rhea Joy Opolencia.
Naniniwala ang PHIVOLCS na posible pang lumala ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kahapon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Abby Malanday ng PTV Manila. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kahapon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, mas malakas ito kumpara sa pagsabog noong Hunyo ngayong taon at maging sa mga nakaraang taon. Hindi pa rin tayo makasigurado na kumalma na kasi nga nasa alert level 3 tayo and anything. We may expect na these things to escalate in the next few weeks. But of course, we're hoping na hindi. But we would expect na the possibility na this would escalate further is always there. Base sa ground deformation instrument ng PHIVOLCS, nagkaroon ng pamamaga sa ibabaw ng bulkan. Kasama sa ibinuga kahapon ng bulkan ay pyroclastic density current o PDC. Ito ang rumaragasang pinaghalong volcanic ash, volcanic gases at volcanic fragments pababa sa bulkan. Delikado ito dahil umabot ang bilis nito sa 100 km per hour na umabot sa layong 3.5 km ang inabot mula sa crater ng bulkan. Napasok sa 4 km danger zone ng Kanlaon. But that's the reason why we're raising the alert level because this may recur, this may happen again in the next few weeks. And baka mas malakas pa. So aabot doon lalagpas doon sa 4 km permanent danger zone. If there is an escalation of activities, we may extend the danger zone from 6 to say 8 or probably 10. Ang Office of the Civil Defense Western Visayas patuloy ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Ayon kay OCD Region 6 Director Raul Hernandez, patuloy ang kanilang assessment sa mga apektadong lokal na pamalaan, katuwang si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bumuo na rin ang Task Force Kanlaon at Interagency Coordinating Cell para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente ang DND at OCD. Tiniyak din ang paglikas sa mga residenteng sakop ng 6 kilometers danger zone. Nailikas na po natin ang majority po ng mga kababayan natin na nasa loob po ng 6 kilometer radius. Meron na lang po mga natitira, mga ilan na lang po dahil po medyo nagkukulang pa po tayo ng evacuation center. So sa ngayon po, yun po yung titingnan natin ngayon kung paano po natin maililikas po ng maayos po yung mga natitira pa po mga kababayan natin. Handa naman ang OCD sakaling palawigan pa ang sakop ng 6 kilometers danger zone. Po yung ating pinaghandaan kung sakali pong lumawak po yung masasakupan po ng danger zone po, yung umabot po siya ng 10 kilometers. So meron na po tayong mga initial plans po dyan. Meron na po tayong mga karatig bayan na willing po mag-adapt po ng mga evacuees ng apektadong bayan. Samantala, naka-standby na rin ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Iloilo City na maaaring magamit para sa paghahatid ng family dens at mineral water patungong Negros Occidental. Tiniyak naman ng DSWD na makakatanggap ng agarang tulong ang mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, handa ang pamaraan ng mag-supply ng pagkain, tubig at iba pang kinakailangan sa mga evacuees alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa huling ulat ng DSWD, umalo na sa 2,000 pamilya mula sa 14 na barangay ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. 1,772 pamilya ang nananatili sa 13 evacuation centers. Namahagi naman ang DSWD ng 620,000 halaga ng tulong na kinabibilangan ng non-food at food items. Mula sa PTV, Abby Malanday para sa Balitang Pambansa. Samantala, kaugnay pa rin sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin sa linya si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, Asek Dumlao. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Hi, magandang gabi. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, Asek, hihingi lang po kami ng update kung base po sa mga naipamahagi nyo ng tulong sa inyo pong datos na sa ilan na po ang mga bilang ng mga nasa evacuation center sa ngayon. Well, batay po sa 6 p.m. DROMIC report ng ating pong ahensya, nasa mahigit 3,500 families or 12,010 individuals ang currently o pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers na matatagpuan in Region 6 and in Region 7. Actually, there are 24 open evacuation centers based on our latest monitoring. Gayon din po,
nasa 44 families or 162 individuals naman po ang pansamantala ay nanunuluyan sa mga tahanan po ng either kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. At base po sa mga ground reports na natanggap po ninyo, Asik Dumlao, pakilarawan nga po, gaano po ba katindi ang naging pinsala? At base din po dito, ay ano po yung mas kailangan ng mga bakwit? Well, batay po doon sa pakikipag-ugnayan nga ng ahensya, lalo't pa nagtungo doon sa Negros Island ang ating pong butihing Secretary Rex Gatchalian kaninang umaga, kasama nga po ang ating Undersecretary at ang mga regional directors ng Field Office 6 and 7 at nakipagpulong sila sa mga local officials at umikot sa mga evacuation centers. Of course, ang pangunahing pangangailangan talaga ay yung makakain sapagkat marami talaga sa kanila ang inilikas mula po doon sa or ito yung mga naninirahan, lalong-lalo na doon sa paligid ng Mount Canlaon, some yung residing within the permanent danger zone. Kung kaya nga po, dahil lumikas sila, kinakailangan nga po yung makakain and non-food items. And ito naman po yung inassure ng DSWD na handa po tayo na mag-provide ng karagdagang food packs and non-food items as part of our augmentation support to the local government units. Aside from this, of course, yung pong pangangailangan para sa mainom na tubig. But we understand that potable drinking water is ensured dahil meron pong mga water filtration system already operational doon po sa mga evacuation centers. Alright, Asik, nabanggit niyo po, maliban po dun sa food and non-food items, paano naman po yung mga matatanda at bata na may mahinang kalusugan? Meron po ba tayong karagdagang tulong na ipinaabot sa kanila? Yes, ang DSWD as Vice Chair of the Response Cluster under the NDRIMC, nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan which are also member agencies of the Response Cluster. So doon po sa mga impormasyon na nakakalap natin dahil tinitiyak ng ating pong ahensya na meron tayong disaggregated data of internally displaced population. Kaya natutukoy po natin ilan ang mga kabataan, ilan po ang mga women, ang mga senior citizens, and from that, we are able to determine the appropriate interventions for them. So kung may mga pangangailangan po sa gamot at iba pang mga requirements, kino-communicate natin naman ito sa mga ibang ahensya ng pamahalaan na merong mandato na mag-provide po ng other services. So that is the coordination that we do at the response cluster of the NDRIMC. Alright, maraming salamat po sa update at sa inyong panahon, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinag-aaralan pa ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental ang pagdedeklara ng State of Calamity kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad na magkaroon ng magmatic eruption sa Bulkang Canlaon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na nangyari na kasi ito noong 1902. Isa aniya sa dahilan kung bakit inirekomenda ng PHIVOLCS na palawakin sa 6 na kilometro ang danger zone ay dahil sa pyroclastic density current. Kita po tayo ng pyroclastic density current and ito po yung mabilis na rumaragasang mainit na volcanic gases, abo at pira-piraso na bumababa sa bulkan, sa dalisdis ng bulkan. And mabilis po ito, daan-daang kilometro, kada oras po yung takbo nito. Patuloy naman na nakamonitor sa sitwasyon ng provincial government ng Negros Occidental. Bagamat may mga inaasang thunderstorm dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, umaasa silang hindi sa Canlaon area uulan para makaiwas sa posibleng pagragasa ng lahar. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng pamahalaang panlalawigan ng pagdedeklara ng state of calamity. We're studying po the possibility of we're just waiting for the situational reports galing sa LGU and also the result of the rapid damage assessment po before po we declare kasi may rubrics din po yung pag-declare ng state of calamity po. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mararamdaman ng mga apektado ng pagputok ng bulkan ang tulong ng national government.
Sa katunayan, mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagtungo sa lalawigan para pangunahan ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Augmentation support in the form of family food packs, particularly our field offices 6 and 7 have extended nga po the needed support. Gayon din po, ongoing naman yung ating coordination with the local government units para po matiyak na kung ano man yun po yung mga request nila for augmentation ay maipapahatid natin. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng flushing sa mga pangunahing kalsada sa Bago City, Negros Occidental ang mga tauhan ng Bago City Fire Station. Ito ay para linisin ang mga kalsada na balot ng abo matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Lunes, 9 ng Disyembre. Sa panayam kay Fire Chief Inspector Jovelyn Zamar, sinabi nitong prioridad nilang malinisan ng palengke at mga kalsada para maiwasan ang aksidente. Ayon kay Zamar, naging madulas ang mga daan dahil sa abo. Ayon sa LGU, nasa mahigit 1,500 na residente o katumbas ng 378 pamilya ang naapektuhan sa lungsod dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Iniulat ng city government na walang casualty sa lungsod dahil sa pagsabog. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang mga misyon nito sa sakop nitong teritoryo. Ayon pa sa Pangulo, hindi kailanman magiging bahagi ang Pilipinas sa anumang pagpapalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Nang tanungin naman kung magpapadala ba ang Pilipinas ng Navy warships, giit ng Pangulo, hindi na ito kailangan. Don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Bulacan. Ang 5 kilometrong tulay na ito ay nagduduktong sa Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga bilang bahagi ng NLEX. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ay magpapabilis ng biyahe ng mga motorista, serbisyo at produkto na makakatulong sa ekonomiya ng Central Luzon. Napaaga ang pagkumpleto nito ng 3 buwan, sakto sa holiday season. Dinisenyo ang viaduct gamit ang makabagong teknolohiya para matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan. Iniutos din ng Pangulo sa DOTR at Toll Regulatory Board na tiyakin na maayos na biyahe ngayong Kapaskuhan. Nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos ang proyekto na patunay ng mahalagang papel ng pribadong sektor sa pagsulong ng mga pampublikong proyekto. The 3rd viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng bagong Pilipinas Cancer Care Center sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga, kasama ang 200 OFW at kanilang pamilya. Ang proyekto ay alaala kay dating DMW Secretary Susan Toots Ople na layong tugunan ang dumaraming pasyenteng may cancer. Magkakaroon ito ng outpatient department at cancer care center. Pinangunahan din ng Pangulo at mga opisyal ang laying down of time capsule sa groundbreaking. Suportado ito ng DPWH, DOH, DSWD at iba pang ahensya. May pondong 80 million pesos. Target matapos ang pasilidad sa November 2025 bilang bahagi ng pagsulong ng mas maraming healthcare facilities. Coming in, marami sa inyong yung mga OFW lalo ay nagpapasalamat. Hindi po dapat kayong magpasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo. Naway ang cancer care na ito ay maging simbolo ng ating mas magandang kinabukasan. Kung saan ang sakripisyo ng ating mga OFW ay masuklian. Ang kanilang pangarap ay mabigyang katuparan at ang kanilang kalusugan ay pinapahalagahan. Good news po sa ating magigiting na guro.
Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management at Department of Education na magbigay ng mas mataas na Service Recognition Incentive o SRI sa lahat ng public school teachers. Target ng DBM at DepEd na itaas sa 20,000 pesos ang dating 18,000 pesos na SRI na nasa mahigit 1 milyon DepEd personnel. Ito'y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga magigiting na guro sa paglinang sa mga kabataang Pilipino. Nais ng Pangulo na pag-aralan ng DepEd at DBM ang mga hakbang sa budget upang matiyak na maipatupad ang pagtaas ng SRI para sa mga personnel ng DepEd. Nagpasalamat naman ang DepEd sa hakbang na ito ng Pangulo dahil magsisilbing daan ito sa pagpapataas ng moral ng mga guro sa bansa. Isinasapinal na ngayon ng DBM at DepEd ang mga mekanismo para sa implementasyon ng increased SRI. Samantala, ayon naman kay DBM Secretary Amena Pangandaman, agad niyang ipinag-utos sa Kaukulang Bureau ng ahensya na pag-aralan ang hakbang para sa mabilis na pagpapatupad ng pagtataas ng SRI habang tinitiyak ang fiscal limitation at responsibilities. Kinikilala din anya ng kalihim ang papel ng mga magigiting na guro sa paghubog ng kinabukasan ng lipunan. Ibinida ng Professional Regulation Commission, National Capital Region o PRC-NCR ang kanilang PRC Mobile Service na makabagong paraan para sa mas mabilis na paghahatid ng serbisyo. Ayon kay PRC-NCR Officer in Charge Regional Director Ronald Watson, meron silang 45 units sa National Capital Region na umiikot ng 1 beses sa isang linggo. Meron din ito sa ibang bansa para mabigyan ng serbisyo ang mga OFW na nais kumuha ng licensure exam. Nakapag-partner na rin ang PRC-NCR sa mga mall ng Metro Manila para maglagay ng kanilang mga kiosk. Increasing po na masasabi ko yung mga examinees kasi may mga examinees ho na hindi pinalad na magte-take ulit for this year. And marami po mga fresh graduate na magte-take. Muling magpapatupad ang dagdag singil ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 10 centavos ang magiging dagdag singil sa kada kilowatt hour. Halimbawa, kung kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan, katumbas ito ng 21 pesos na dagdag sa kabuuang bill ng isang customer ng Meralco. Ayon pa sa Meralco, dahilan ng dagdag singil ang generation at transmission charges. Pinangangambahan ng Sugar Regulatory Administration ang epekto ng ashfall sa daang-daang ektaryang tubuhan sa Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa SRA, pinakaapektado ng pagputok ng bulkan ang mga tubuhan sa La Carlota City na pinagmumulan ng 10% produksyon ng asukal sa bansa. Suportado ng SRA ang hiling ni Negros Occidental Representative Attorney Dino Yulo na imbestigahan ang manipulasyon umano sa presyo ng asukal. Mula kasi sa 2,900 pesos kada sako ng asukal, bumagsak ang farm gate price sa higit kumulang 2,400 pesos. Pero hindi naman nagbabago ang presyo sa mga palengke. This situation is now alarming. These prices have fallen below production costs. This amount represents food on the table. This aberration is a product of artificial manipulation. Moreover, while the mill gate price of sugars dropped significantly, supermarket prices have remained the same consistently, creating a huge disparity that burdens both our small farmers and also our consumers. Maliban sa hirap na dulot ng mahal na presyo ng binhi, peste, at pagdaan ng mga kalamidad, isa sa mga pangamba na kinakaharap ng ating mga magsasaka ay ang kawalan ng seguridad sa pagmamay-ari tungkol sa kanilang lupang sinasaka. Isa sa mga nakaramdam na kailangang aksyonan ng isyung ito ay si Mang Alex Monciano. Ang pangunahing hanap buhay ni Mang Alex ay ang pagtatanim ng mga puno ng lansones, niyog at saging. Ayon sa kanya, ang pagsasaka simula pa ng pagkabata namin, kasi ang mga magulang po namin mga magsasaka na talaga. Sa kabila nito, batid pa rin ni Mang Alex ang hirap na wala silang individual na titulo
na pwedeng panghawakan. Ay, hindi man sa iyo yan, kundi ito yung sa akin, ito yung ganito. Magkakagulo pa kasi magkakapatid, kung kayo magkakapatid. Mabuti na lamang ang kagawaran ng reformang pansakahan ay naglunsad ng isang proyekto upang mapagtibay pa ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng ating mga magsasaka. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Mang Alex sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat nagkaroon ang mga kagaya niya ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang mga lupang sakahan. Pilipinas, 15 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service at Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.